Ipaliwanag niya muna at saka kaya nga pinag-utos yung tax audit kasi lumalabas sa mga balita mga kababayan yung pinagmamalaki niya na mga kumpanya, yung iba po nalulugi. Almost all daw na mga negosyo ni Sara nalulugi, negosyo ng kanyang pamilya. So malamang front lang. Ipaliwanag niya muna yung mga payouts mula kay Sammy Oy. Bakit kailangan niyang tumanggap ng payouts? Pati ng buong pamilya niya, kasama pa si Kitty at saka yung number 2. Di ba? Yan muna yung ipaliwanag ninyo. Puro pag-iwas, mga kababayan, yung ginagawa ni Sara Duterte at ng kanyang pamilya. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Breaking news ngayon mga kababayan. Yung BIR ipinag-utos po ang tax audit kay Sara Duterte at sa kanyang asawang si Atty. Mans Carpio. Yan. Yan ang balita ngayon. BIR orders tax audit of VP Duterte husband. Sabi dito sa report ng Manila Bulletin, the Bureau of Internal Revenue, BIR, has ordered a formal tax audit of Vice President Sara Duterte, her husband Manasseh Carpio, and 9 affiliated business enterprises. Bakit anya Mr. Maravillas pinag-utos yung tax audit? Resulta po ito ng hindi tumutugmang salin. Hindi tumutugmang salin po sa kanyang sa pagdaloy ng bilyon-bilyon na mga bank deposits niya at sa kanyang ng kanyang asawa. After na magsagawa mga kababayan ng impeachment hearing kay Sara Duterte last week. At ngayon naman pong araw na to, yung pagbabanta naman po ni Sara Duterte sa ating Pangulo, kay First Lady Lisa Marcos at saka kay Martin Romualdez. Yon ang magiging sentro ng hearing. Kaya sabi ng kanya mga influencers, mga kababayan, mga vloggers, si Kipicho, for Sara Duterte, every agency and department weaponized against her, while the real thieves with maletas run free. Our poor BP, who by the way has 9 companies, so an 80 million net worth is actually small. Plus na po, fake news yung sinasabi ni Kipicho. Paano magiging poor, mga kababayan, ang isang bilyonarya? Ang ibig niya sabihin ay kawawa. Paano naging kawawa uli ang isang multi-billionaire? Ang kawawa po yung mga mamamayang Pilipino. Lalo't hindi niya may paliwanag kung saan galing yung multi-billion. Ipaliwanag niya muna. At saka, kaya nga pinag-utos yung tax audit kasi lumalabas sa mga balita mga kababayan yung pinagmamalaki niya na mga kumpanya, yung iba po nalulugi. Almost all daw na mga negosyo ni Sara nalulugi, negosyo ng kanyang pamilya. So malamang front lang. Ipaliwanag niya muna yung mga payouts mula kay Sammy Oy. Bakit kailangan niyang tumanggap ng payouts? Pati ng buong pamilya niya, kasama pa si Kitty at saka yung number 2. Di ba? Yan muna yung ipaliwanag ninyo.
puro pag-iwas, mga kababayan, yung ginagawa ni Sara Duterte at ng kanyang pamilya. But anyway, ibigay ko muna sa inyo itong balita dito sa Manila Bulletin, Inquirer, lahat ng mga news mga news organization, periodiko, radyo, TV. Ito yung balita, mga kababayan, breaking news. So sabi dito, the BIR has ordered a tax audit of Vice President Sara Duterte, yung kanyang asawang si Mans Carpio, pati yung mga negosyo na naliling sa kanya, sa kanilang mag-asawa. Kasi may probable cause daw to have their financial records examined. May lehitimong dahilan na dapat talaga i-examine yung kanyang tax records kasi hindi po tumutugma sa mga lumabas sa investigasyon ng Congress. So sa pinalabas, mga kababayan, na statement ng BIR, sinabi nila na nagpaluwas na sila, nagpaluwas, Bicol yung nagpaluwas. Nagpalabas na sila, mga kababayan, ng letters of authority or LOAS for the audit based on third-party information as well as data from publicly available in official sources. Nagkandalit-silitsi, mga kababayan, yung buhay ng mag-asawa at ng buong pamilya Duterte. Sabi ko sa inyo, malamang itong mga sinapit ni Sara, hindi sana ito na diskubre, pero talagang ipinaintulot siguro ng Diyos para matuldukan yung kanilang mga pag-aabuso. Pero sabi ko, mga kababayan, itong mga bagay na to, hindi sana nila sinapit. Pati si Digong, kung hindi nila inaway yung Marcos, kaya lang yung pagsisisi ay nasa huli. Di ba? Yan ang ating paniwala natin, mga kababayan. All of this, pati yung kaso ni Digong, pero siyempre, pa-filean siya ng kaso ng mga pa-filean siya ng kaso ng mga victims ng AGK, si Digong. Pero yung ma-deliver siya doon, mga kababayan, na simbilis ng kidlat, malamang hindi sana yun nangyari kung hindi sila nagbanta. Si Digong mismo nagbanta Ngayon, si Sara, siguradong ma-impeach si Sara at malamang makonvict, mga kababayan, sa Senado sa lakas ng ebidensya laban sa kanya. Tingin natin hindi isusugal ng mga senador yung kanilang political career kung makikita ng mga senador na napakalakas ng ebidensya laban kay Sara Duterte. Matatakot sila na mag-backfire sa kanila, mga kababayan. Ang kamalasan, baka tumama sa kanila yung kamalasan. O di ba, mga kababayan? So sabi dito sa balita, this includes testimony from the office of the Ombudsman on Duterte's statement of assets, liabilities and net worth or SALENS in reports from the Anti-Money Laundering Council or AMLAC, dahil sa testimony mula sa Office of the Ombudsman. Kaya umaksyon na ngayon yung BIR. Pati yung nireveal ng AMLAC na dumaloy po sa bank accounts, mga bank accounts ng mag-asawa, billion po. 6.77 billion, mga kababayan. Pagkatapos 88 million yung nasa SALN. Paano nangyari yon, mga kababayan? Nang dumaloy na pera ay 6.77 billion. Tapos sasabihin ni Kipicho, kawawang Sara, poor Sara. Paano maging poor Sara ang isang multi-billionaire kung hindi kayo mga gunggong? Puro kayo fake news. So sabi dito sa balita ng Inquirer at Manila Bulletin, Duterte SALENS indicated no petty cash or bank deposits since 2019.
despite declaring liquid assets. O, di ba? Peke lahat, mga kababayan. Meanwhile, the AMLAC reported that banks had flagged more than 33 suspicious transactions and 630 covered transactions amounting to 6.7 or 6.77 billion pesos involving Duterte at saka yung kanyang asawang si Mans Carpio. Kaya imbis sagutin nila, mga kababayan, yung dumaloy na pera, ang mga actions nila ay kastiguhin yung BSP kasi pinaintulutan ito yung AMLAC, tapos yung Congress mismo na nag-iimbestiga, kinasuhan ni Mans Carpio ng violation daw ng Bank Secrecy Law, AMLA, tapos Data Privacy Act. Hindi man nila dinideny yung bilyon. O, di ba, mga kababayan? So sabi dito sa balita, the AMLAC also recorded a total of 3.9 billion pesos across 417 transactions from 2025 to 2026. With the issuance of LOAs, BIR revenue officers are authorized to examine the taxpayers' books of accounts in other financial records. You see, the companies to be audited are as follows. Carpio Lawyers, yung yung law office nila, baka dinadaya. Celta Machem Salon, City Hall King Chow Foods Corporation, Davao Bounty Times Food Corporations, Madayao Fisheries Incorporated, Davao Emerging Taipans Corporation, Amianan Shores Incorporated, Kali 88 Foods Corporation, and Geometry Security and Investigation Agency Incorporated. Sabi, ang iba dito, almost all, nalulugi. Ibig sabihin, hindi man kumikita, palugi. Abang palugi, billion yung dumadaloy, mga kababayan, na pera sa mga bank accounts ni Sara. Yung inflows, saka outflows, na hindi malaman kung saan galing at saan napunta. O, di ba? Mga kababayan, ganyan doon ng iba, itong mga negosyo na legit business, frontman lang po para hindi makahalata yung publiko. Nahalata. At ito, mga kababayan, consequences ng kayabangan. Di ba? Kung hindi siya nagbanta, kung hindi niya inaway yung ating Pangulo, hindi sana na-imbestiga yung kanyang confidential funds na nalunok 125 million na hindi nga po 11 days, kundi sabi ni Madriaga, less than 24 hours. So, lahat ng ito sumabog sa kanyang pagmumuka sa buong pamilya na. Ang dahilan nito, sila man lang, di ba po, mga kababayan, no one to be blamed, kundi sarili nila, mga kababayan. Kaya tama yung lagi nating sinasabi, quoted from the Bible, na sinabi ni King Solomon sa Proverbs 16:18. Sabi ni King Solomon, pride goes before destruction, and an haughty spirit before a fall. Ito ang nangyayari sa buong pamilya ng Duterte, mga kababayan. Sa sobrang kahambugan, sa sobrang kayabangan, ito yung kanilang inabot. Ngayon, with all these documents, mga kababayan, na sumabog sa pagmumuka ni Sara Duterte at pamilya Duterte mismo, mga bank records na nagpapatunay ng kadudadudang mga transactions, I think kailangan sundin na ni Sara Duterte yung kanyang tatay na nung investigation ng Congress, mga kababayan, at na-invite si Digong. Yun ang sinabi ni Digong
pag may nakita niya na diferensya sa mga bank records, kahit anya konti, I will ask niya, Sara Duterte, na mag-resign at lahat ng mga anak niya na nasa posisyon. At pati siya, mga kababayan, magbibigti daw siya. So I think ito na yung panahon para tuparin, mga kababayan ng pamilya Duterte, yung kanilang promise sa publiko. Sinabihan niya yan, Mr. Maravillas, ni Digong. Sinabi niya. Recorded po, mga kababayan. Gusto rin yung marinig. Ito, panoorin natin. You can find out may nilagay sa ng record. Now, I'm willing to execute an affidavit or kayo na lang to summon the banks or someone to my Yan yung kayabangan ni Digong na never na nangyari, never na natupad. In front of you. Magbibigti daw siya. You can summon, I will sign a waiver, all banks. Pati yung World Bank ng Amerika, kung may isang totoo lang kiting, I will resign and I will ask my daughter to resign and everybody in the family. That is my guarantee. And Everybody? I will hang myself. Nagbibigti pa siya. Ulitin natin, mga kababayan. Kung may isang totoo lang kiting, I will resign and I will ask my daughter to resign and everybody in the family. That is my guarantee. May nilagay siya ng record. Now, I'm willing to execute an affidavit. Willing siya. Kayo na lang to Puro summon kayabangan na ni Mr. Maravillas. banks or someone to my waiver. Kung may totoo lang maski isa, I will hang myself in front of you. Magbibigti siya. You can summon, I will sign a waiver, all banks. Pati yung World Bank ng Amerika, kung may isang totoo lang kiting, I will resign and I will ask my daughter to resign and everybody in the family. That is my guarantee. And I will hang myself. Malinaw, mga kababayan, yung pangako ni Digong na napako. Wala man lang natuloy sa kanyang mga sinabi. O, di ba, mga kababayan?